Pinangangambahan ng grupong Coconut Industry Reform Movement na magamit sa ibang bagay at hindi sa kapakanan ng mga magninyog ang Coco Levy Fund. Ito ang balita ni Victor Cusare. Tila na baliwala lang ang napag-usapan sa Malacanang ng mga magniniyog at ng Pangulo noong nakaraang taon. Ito ang pananaw ng grupong Coconut Industry Reform Movement kaugnay ng inilabas na executive order ng Malacanang sa Coco Levy Fund. Ayon kay Joey Faustino, ang executive director ng grupo, malinaw sa pag-uusap sa palasyo noong November 26 na ang gagamitin para sa mga proyektong magpapaunlad sa coconut industry ay ang taunang interes lamang ng 71 billion peso Coco Levy Fund na tinatayang aabot sa 3 bilyong piso. Ngunit sa EO, tila nabuksan ang pintuan upang gamitin ng buo ang pondo. Doon po sa EO ni Pangulong Aquino, EO number 180, wala pong cap, walang hangganan yung gamit. Ang kailangan lang ay magdisenyo ng isang roadmap, tawag nila ay Coco Levy Roadmap, itong Philippine Coconut Authority at saka ang opisina ni Secretary Kiko Pangilinan, at yun ang gagamiting batayan ng paglabas ng pera. Hindi sinabi doon kung hanggang saan amount gagawin ang roadmap. So nakabuka po talaga ito kung gugustuhin nila. Nangangamba tuloy ang grupo na magamit lang sa ibang bagay ang pondo imbis na mapaunlad ang kabuhayan ng mga magniniyog. Ang masakit, ang nilabas niyang executive order ay nagbukas sa gamit ng buong 71 billion pesos. At walang nakalagay man lang kung hanggang saan lang ang pwedeng gamitin. Sa panahon ho ng papalapit na eleksyon sa 2016, kami ay nangangamba ng katakot-takot dahil dito. Bagamat may pangako sa kanila na sa babalangkasing roadmap sa paggamit ng Coco Levy Fund ay kasamang kokonsultahin ang mga magniniyog at lalagyan ng limit ang halaga na gagastusin, hindi naman ito lubusang mapanghawakan ng mga magsasaka sa niyogan. May mga nakuha naman kaming assurances na itong roadmap daw ay kanilang ililimit to the 3 billion. Pero sabi ko nga, ba't hindi inilagay dun sa executive order? Umaasa na lamang ang Coconut Industry Reform Movement na maisasabatas na ang nakahaing mga panukala sa Kongreso na naaayon sa kahilingan ng mga magniniyog na bumuo ng trust fund at ng komite na mangangalaga dito kung saan may representasyon ang mga coconut farmer. Umaasa ang COER na hindi maulit ang nangyari sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na idinaan ang mga magniniyog sa mabulaklak na mga pangako, ngunit sa huli nanakaw sa kanila ang bilyon-bilyong pondo. Victor Cusare, UNTV News Worldwide.